Ayan. Nakikita po ba ninyo na naglalakad lang yung mga tao na aking binibidyohan? Mula po sa simula ng aking video hanggang mamayang matapos ito, wala po akong gagawin dito kundi tutukan yung mga taong naglalakad. Tinitingnan ko po yung mga hakbang nila. Merong mga humahakbang na parang nagmamadali, merong naghakbang na normal ang lakad. So, yung aking pong video ngayon ay patungkol doon sa ating mga hakbang sa buhay. Ay, di po ba? Ang lalim nun ha. Hakbang sa buhay. Kasi nga po, kung minsan, hindi natin alam na yung sa paglalakad natin, hindi natin alam kung tama po ba yung ating mga direction o kung ano po ba yung, para saan po ba yung hakbang na ating ginagawa. Minsan kasi meron tayong mga hakbang sa buhay na kahit alam natin na mali naman yung patutunguhan, ginagawa pa rin natin. Meron naman iba, ang hakbang ay patungo sa tamang hakbang, ngunit nahihirapan, hindi po ba? Dahil sa totoo lang po sa buhay, ang ating mga gawain araw-araw ay hindi talaga permanente. Merong mahirap, merong simple, merong katamtaman lang, ganon. So, isa din sa mga taong ito, hindi natin alam kung saan sila nagpupunta, hindi natin alam kung anong hakbang ang ginagawa nila sa buhay nila. Pero, ang gusto ko lang pong ating gagawin ay hakbang sa patungo sa hakbang na hindi natin pagsisisihan pagdating sa tamang panahon. Kailangan po huwag tayong magmamadali sa ating mga plano sa buhay. Dahil wala pong instant sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay. Wala talagang instant, kundi lahat ay ating paghihirapan, lahat ay kailangan nating gawin ng tama para hindi tayo magsisisi. Kung ano po yung mga pinaplano natin sa buhay, ating gagawin ng mayroong pasensya. Dahil kung wala tayong pasensya, wala talagang mangyayari sa ating mga plano sa buhay. Ayan, para din akong si Kurik, Naisip ko lang po kasi isang araw pumunta ako dyan sa Central. Ang daming mga tao. Sabi ko, bakit kaya hindi ko bibidyohan ng mga paa ng mga ito? Kaya ang makikita po ninyo ngayon, paa ng mga tao. Grabe ang trip ko. Pasensya naman po. Ayan, kaya po naisip ko lang ito dahil meron naman kasi tayong mga hakbang or mga plano na ginagawa sa buhay na kung minsan alam natin na mabigat. Pero ginagawa pa rin natin. Like for example, nabibigatan na tayo sa ating mga trabaho ngayon. So, ang gagawin natin kung masyado na tayo nabibigatan, atin lang pong bigyan ng panahon yung ating sarili. Pahinga. Bawal naman pong, hindi naman po pwedeng mag-give up tayo dahil sa buhay. Hindi ka talaga magiging successful kung gi-give up ka. So, kailangan huwag tayong mag-give up. Tuloy-tuloy lang. Pero pag napagod tayo, pahinga lang. Huwag tayong mag-quit. Dahil pagka hindi natin itutuloy yung ating mga plano, tayo din naman ang mahihirapan bandang huli. Kaya lalo na doon sa may mga pasan-pasan sa balikat na medyo mabibigat, at tapos naisip natin, parang useless naman ito. Bakit hindi po kaya natin subukang ilapag kung ano man yung binibitbit natin yan? Or kung ano po yung nagpapabigat sa ating mga buhay, subukan po nating i-let go muna yan for a while and then maglakad tayo na parang ikaw lang muna, yung sarili mo muna. Pero hindi ko ibig sabihin na magiging makasarili ka. What I mean is, try mo lang na kumbaga huminga ka sa problema mo ngayon dahil alam naman natin na useless yung kinakarga natin. Pagpalagay mo ng hindi na talaga worth it na parang atin siyang kakargahin. Pero bakit pa natin kinakarga? Hindi po ba? So try naman natin na let go mo na yan and then mag-look forward tayo. Tingnan nyo po, di po ba gagaan yung inyong pakiramdam? Ganun lang po yun. Kasi nga, binibase ko lang po para sa akin sarili. Nabibigatan talaga ako. There were times na gusto ko ng sa pamilya ito pag-uusapan natin sa pamilya. Dumating ako sa punto na parang gusto ko ng mag-lose contact sa aking family dahil medyo nabibigatan ako. Pero bumabalik at bumabalik sa isip ko yung mga magulang ko. Hindi ko sila kayang talikuran. Kaya ang ginawa ko,
medyo naglaylo ako. Ayan, pasensya na po, medyo nag-crack yung boses natin dyan. Naglaylo ako dahil hindi naman pwedeng tumalikod tayo sa ating pamilya, di po ba? Ano ba yan? Bakit ganun? Yung boses ko, pasensya. Pasensya po. Ayan, continue po tayo. Medyo kailangan lang po natin ng inhale, exhale. Ayan. At di po ba? Ito yung talagang totoo eh. Ito yung realidad sa ating buhay. Na lahat ng mga tao talagang merong mabigat na dinadala yan. Kung hindi tayo marunong, kung hindi natin kayang i-manage iyon, talagang darating tayo sa punto na madidepress ka talaga. Lahat naman ng tao, lalo na especially talaga sa ating mga nagwo-work abroad, hindi nyo po talaga yan hindi nyo talaga yan masabing nagsisinungaling ako dahil talagang hirap yung ating dinadanas dito sa ibang bansa, ano. Pero sa totoo lang, wala naman nag-utos sa atin, sige daw. Sino bang nag-utos sa atin na, hey, mag-abroad ka nga para tumulong ka sa pamilya, hindi po ba? Sariling desisyon natin kung bakit nandito tayo sa abroad. Kaya dapat magiging strong tayo, huwag umiyak. O, si Rositsky, ano ba nangyari sa'yo? Sige, patuloy, patuloy lang sa hakbang. Hakbang sa buhay. Ayan. So, yun po ang nangyari sa akin. Medyo nag-post ako ng konti. Konti lang. Tapos, nag-iisip kung bakit ko ba ito ginawa, bakit ba ako nandito, dahil para ito sa mga magulang ko, para sa mga kapatid ko, ganyan. Ayan, kaya siguro, para din sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas, siyempre hindi naman natin ipinapakita sa kanila na tayo umiiyak na, tayo nabibigatan na, nakikita lang po nila, lalo pag kinakausap mo sila, nagbi-video call kayo. Of course, hindi naman ninyo pinapakitang umiiyak kayo. Parang, okay lang ako dito, ayos lang ako, pero hindi nila alam kung ano na po yung mga nararamdaman natin dahil unang-una nag-iisa lang po tayo dito. Pasalamat tayo, meron tayong mga kaibigan. Ayan, so yung mga kaibigan natin, siya talaga yung ating masasandalan pagdating ng time na talagang napakabigat na, mayroon tayong mapagsasabihan. Kaya salamat sa ating mga kaibigan dyan at ako po ay nagpapasalamat din at mega love shoutout sa aking naging kaibigan talaga mula nung dumating ako dito sa Hong Kong hanggang ngayon. Mega love shoutout kay Nini Vlogs. Ito talaga yung babaeng ito ang nagiging sandalan ko sa time na ako talaga ay nahihirapan na sa buhay. At least man lang meron akong makakausap, meron akong mapagsumbungan na kung ano na yung mga mabibigat ng aking nararamdaman. And ganoon din po siya, sa mga mabibigat din niya na mga problema. Ayan, namin din pong pinag-uusapan yung mga problema niya. Tapos, kahit na paano, gagaan at gagaan yung inyong pakiramdam. Kaya, yun lang po yung aking video ngayon. Akin pong advice po sa isa't isa. Kung kaya tayo po medyo nabigatan na, medyo laylo lang, laylo at saka dasal. Samahan natin ng dasal dahil hindi tayo nagdadasal talagang hindi natin maramdaman yung gaan sa ating pakiramdam, di po ba? So, ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye!